Unang Kronika, Kabanata 10. Dinigma ng mga Filisteo ang mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas, at marami sa kanila ang namatay sa bundok ng Gilboa. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo. Pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab at Melkisua, ang mga anak ni Saul. Napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul, at nang siya'y makita at panain ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. Dahil dito, sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang mga gamit pandigma, "Saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong yan at paglaruan pa nila." Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak niya ang sarili. Nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Kaya't sabay-sabay na namatay si Saul, ang kanyang 3 anak na lalaki at lahat ng kanyang mga kamag-anak. Nang makita ng mga Israelitang nasa libis na tumakas na ang hukbo ng Israel, at nang mabalitaang napatay na si Saul at ang mga anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nang dumating ang mga Filisteo, dito na sila nagkuta. Kinabukasan, nang puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsaman, natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng 3 niyang anak. Hinubaran nila si Saul, pinugutan ng ulo at kinuha ang kanyang mga gamit pandigma. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain upang ibalita sa mga Filisteo at sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang kanilang tagumpay. Ang mga gamit pandigma ni Saul ay dinala nila sa templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan, at ang ulo niya ay isinabit nila sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon. Subalit nang mabalitaan ng mga taga-Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul, nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma at kinuha nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at dooy inilibing sa ilalim ng malaking puno. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng namatay na sa halip na kay Yahweh. Kaya siya'y pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse.